Good afternoon, guys. So, guys, walang pasok kay holiday kami. Australia Day namin ngayon. So, ah, long weekend. Pero, yun nga, di ako nakapising kasi mahangin. Kagabi, kahangin medyo. Ito guys, live tayo dahil naalala ko guys yung Australia Day noon na nagbunta kami sa city. At kasama ko yung si Susan, MJ at kaibigan namin, yung taga Bicol, si RG, at saka yung tatay niya, si Tatay Turing ang tawag ko. So, kaya hindi ko basta-basta makalimutan yung guys, no? Dahil, nasabi, ginamit ako ng Diyos, no guys, time na yun. Pero wala pa akong Facebook sa panahon na yun. Yung time guys na tawag-tawag pa lang sa telepono. So, yun nga, nagpunta kami sa city, sa Skills Circular Key. During kasi sa Australia Day, merong mga maraming activities doon na mga show ba. Tapos, ayun, nanood kami ng mga show noon guys. Marami doon pagdating ng Australia Day. So, meron doon na, alam yung nag-exhibition, nag-perform na yung naglagay sila ng gas sa bibig, tapos ibubuga nila sa may sulo, kumbaga yung kawayan na may sumisindi, tapos ibuga nila na may maging apoy ba. Yun yung noon na performance. Tapos yung na yun guys, kasama ang performance nila na aakyat sila doon sa may parang poste, tapos may hagdan doon mula sa ground, tapos aakyat sila, tapos may parang stage, magsisindi sila ng apoy doon sa poste gas. Hindi mo gaano kataas. So, ang hindi ko makalimutan guys, no, dahil habang nag-perform pa yun nung sa baba, yung performers, buga-buga ng apoy. So, ika nga, habang napanood namin. So, sinasabi niya na maya-maya, aakyat ako dyan sa taas, magsindi ako ng apoy. So, nung malapit na guys, nag-aakyat, sinabi ko kay Tatay Turing, sabi ko, Tay, panoorin mo yung lalaki na yan, aakyat yan, mahuhulog yan silang, Tay, sabi ko. Sabi Tatay Turing, mahulog. Sabi ko, panoorin mo. So, yun guys, magpatuloy siya perform sa baba hanggang sa dumating sa punto na umakyat siya sa yung may hagdan naman. May hagdan, mga 4 na baitang siguro. Pag akyat niya guys, nasa kalagitnaan pa lang. Nahulog guys yung lalaki na yun, nag-perform. Nahulog. So, nagulat si Tatay Turing. Sabi niya, Nurse, nahulog nga. Oo nga, di ba sabi ko sa'yo, mahuhulog yan. So, nung nahulog guys, napaupo pagkahulog. So, hawak niya yung, yung kawayan na may apoy. Hindi na siya makatayo. So, tinulungan nung kasamahan hanggang sa marami na tumulong. Hindi na siya makatayo guys. Hindi na makalakad. So, nagkagulo na yung, yung sa loob.
At yun nga, merong ah, ano, ambulance na doon, nakatabay ng mga ambulance nila doon kasi Australia din nga. Tapos yun, tulungan siya. Kahit anong gagawin, di talaga nila magalang paraan. Kaya, dinala niya siya sa, ano, dinala niya siya sa emergency hospital. So, yun guys, kaya hindi ko makalimutan yun guys, no? Kasi, imposible naman yun, no? Na masabi ko yun, na hindi pa nangyayari. Kasi nga, ano pa nag-perform pa sa baba So, so yun yung kwento na yun. Kaya lagi kong binabanggit din niya sa inyo. Pag may live ako minsan, nababanggit ko sa inyo Ito, bilang pag-aalala ko lang sa panahon na yun. So, another instances guys, no, pangyayari. Naikwento ko na rin sa inyo to. Ito yung mga imposible ba na nagagawa ko. At nagagawa ko talaga. Based din doon sa mga mensahe ng Diyos na sinasabi. Kung natandaan niyo yung mga binabanggit ko minsan, madalas na minsan, doon sa nag-ama ako ng bus sa Taguluan, papuntang Camiguin, papuntang Balingwan, kasi pupunta kami Camiguin. So, kasama yung kapatid ko noon, yung asawa niya, yung kaibigan kong hapon, ako si MJ Susan. Nag-abang kami ng bus, tapos meron ng dalawang motor na naghabulan, galing sa may tulay, tapos parating. Parating pa lang sila guys, no? Nagsabi ako sa kapatid ko at saka yung asawa niya. Nandun magkatabi naman kami. Sabi ko, panoorin nyo yung motor na naghabulan. Paglampas sa atin, yung huli, mabanggayan. So, isipin nyo guys, no? Madaling araw yun, 2:00 ng madaling araw. Walang sasakyan. Kasi madaling araw walang sasakyan talaga. Kung mayroon man yun, bihira siguro. Pero sa panahon na yun, wala talaga. So, sinundan ko ng tingin. Sila din, kasi yun ang binabanggit ko palagi. Panoorin nyo, mabanggayan pag na. Hindi pa nakadaan yung motor guys, no? Malayo pa lang, parating pa lang. So, nung lumampas guys, mga 200 meters lang mula sa pinagtatayuan namin. Nagulat na lang sila na yung motor, yung huling motor, bumangga sa close van. So, nagtaka sila, paano nangyari yun? Di ba? Yung story pala nun, yung van, ang gagaling sa loob, lumabas. Paglabas, sa lakas sa bilis ng takbo nila siguro, pumasok yung yung van, na hindi na nakinaya ng motor, kasi naghabulan nga, bumangga kayo sa van. So, yun yung kwento nun, guys. So, ang tanong doon, paano ko nalaman yun? Hindi pa nga nangyari, malayo pa, di ba? So, parehas lang din yun doon sa nag-performs na hindi pa umakyat. Sinabi ko na mahulog. So, kaya nga, hindi ko basta-basta makalimutan yung, na yun, yung Australia Day. So, yun guys, so marami naman akong, guys, no, na mga imposible na masabi nating himala. Kaya idagdag natin dito yung, yung mga nakita ko, kumbaga. Yung, ito, mensahe ng Diyos yun. Bisa mensahe yung guys, yung kahit bahay namin noon sa Manila na ang pinakita mamatay. Yun nga, sinabi ko sa mamangkin ko na mamatay yung dalawang kapitbahay natin. Buhay na buhay sabi nga ng pamangkin ko na, Uncle, mamatay na, nagtitinda pa ng mais. Yun ang sabi. O basta mamatayan. So, yung isa naman, malakas. Walang sakit. Walang sakit Sabi ko nga, yung isa na nagpalakad-lakad pa nga sa labas. Yun, sabi ko, yun ang sa mensahe.
mamatay. So, yun. Mga 3 buwan, guys, mula nung pagsabi ko, magkasunod namatay, guys. Yung nagtindang ng mais, na-stroke bigla. So, namatay. Yung isa naman, ganun din. Na-stroke din. Magkasunod sila. Parang wala pang buwan, guys, ang na namatay. So, ang point din doon, guys, buhay na buhay yung tao. Paano ko nasabi na mamatay? Na buhay pa na buhay. Pero dahil yun ang sinabi ng Diyos din, based doon, yun din ang nakita ko. Kahit yun na sinabi ko. So, pangatlo, yung pinsan ko, guys, na pinsang buo ko, na taga Buggo. Bilanggit ko na rin sa inyo yan, sinang Trudis. 3 months pa bago mangyari yun. So, walang sakit yung guys, no? Walang sakit talaga. So, kinausap ko yung kapatid mismo. Si Loloy Arcaira. Yung kapatid niya si Gertrudis Arcaira. Pero may asawa na. Hindi ko alam. Tandaan na pleno ang asawa niya. Pero, yun yung pinsan ko. So, ang pinagita nung guys, na mamatay na si Gertrudis. So, kinausap ko si Loloy. Sabi ko, Loy, may mensahe kasi na mamatay si Gertrudis. Pero, huwag mong isabihin sa pamilya nila, sa ang mga anak, asawa. Siyempre, magagalit yon. So, ang sabi ko, pasimple na lang, yun ang words ko. Sabihin mo sa kapatid mo na gano'n ang mangyayari. So ngayon, sinabi yata sa mga kapatid na yun nga ang mangyayari. So, in 3 months, guys, nagkaroon ng bukol bigla yung kapatid nila, yun sa Trudis. Ngayon, nagpa-opera sa CEO. Nagpa-opera, guys, kinagabihan na noon, na-ICU. So, ngayon, nung na-ICU, nahulog siya, nagkumatos. So, kinabukasan, timing na nandun ako sa Cagayan de Oro kasi may kursada ako sa Cagayan. Kursada sa Cagayan o saan ako nagkursada noon? Kamigin ba? Basta may time noon nagkursada ako. Pero mabiyahe ako ng Bohol kasi may kursada ako sa Bohol. So, nalaman nila nasa Cagayan de Oro ako pero nasa Makabalan. Pasakay ako ng barko ng alas 8 ng gabi papuntang Tagbilaran City. So, nalaman nila, alas 4, guys, pinick up ako sa Cagayan, o sa Makabalan, kasi gusto nila ako dalhin doon sa CU Hospital, kasi nandun nga yung pinsa namin na nasabi kong mamatay siya 3 months before pa nangyari. So, yun, pinuntahan ako. Sumama ako, guys, kasi nakamotor naman. Alam ko hindi ako maiwan sa barko. So, dala ko yung dalawang motor, tatlong motor yata sila doon. Punta sa akin. Ngayon, pagdating namin doon sa CEO, nandoon yung mga anak, mga kapatid niya, at asawa. So, nung pag-akit ko doon sa kwarto, guys, nakita ko naman sa salamin, yung pinsan ko na nakahiga na, wala ng malay, baga, kumatos na. So, pagdating ko mismo, lumapit sa akin yung mga kapatid sa asawa at mga anak. So, doon ko na prevail. Doon yung si Loloy nga, pinsan ko. Sabi ko sa kanila, yan kapatid ninyo si Loloy. Sabi ko, nasa harapan ninyo. Sinabi ko sa kanya, 3 months before pa, na si Trudis mamatay. Ngayon, hindi niya pinaniwalaan. Sabi ko. Ngayon, nangyari ang sinasabi ko. So, si Trudis, kumatos na. So, hopeless na yan, sabi ko. So, anong gagawin natin? So, nag-iyakan na sila. Numiyak na rin ako kasi, siyempre, pinsan ko, kung naniwala sana sila, maaaring hindi mangyari yan. Kung pinaniwalaan nila yung sinasabi ng Diyos na makakita ka na kung ano meron sa isang tao. Ngayon, dahil hindi sila naniwala, so nangyari.
Ngayon, yung nasabi ka ng Diyos, maniwala mo sila sa mga sinasabi mo, pero huli na. O, yun yung nangyari, guys. So, yun. Pumunta pa ng Rulis. Uh, uh, alam ko, wala na pag-asa. Ayun, sinabi ko din sa habang ano siya, na ando sa bid ng hospital, sinabi ko lahat yon bago pa siya nawala. So, hindi niyo pinawalaan so nangyari. So, ang hangad ko lang na maghimalaan Diyos sa panahon na yun. Pero alam ko, wala na talaga. So, sumatwid, umalis ako doon sa hospital, guys. Nasabi ko lahat ng gusto ko sabihin. So, kinabukasan, dumating kami sa Bohol. Nung hapon, nakita ko yung pinsan ko na dumaan sa harap ko, yung nakmatos. So, ngayon, sinabi ko sa kanila doon, sa nanay niya, si Masiding, at saka Mama Siding kasi ang tawag sa nanay nila, at saka yung sa iba nilang mga kapatid doon. So, sabi ko, nakita ko siya ng 2 days naman sa harap ko. So, ngayon, ibig sabihin, patay na. Yun sabi ko. Sabi na, yun ang sabi ko, yun ang nakita ko eh. Gising ako guys naman sa harap ko. So, ngayon, nung pagkasabi ko, siyempre nalungkot na sila kasi sinabi ko na patay na yung anak nila sa kapatid nila. So, in 2 hours siguro guys, mula nung sinabi ko, tumawag na yung pamilya nung Lord Trudis sa kanila na namatay na nga daw sila ng Trudis. So, yun guys, yung lahat na yan, nandiyan sa misaya ng Diyos yan, na makita ko ng kaluluwa, makita ko kung ano sa isang tao. So, yun yung, guys, na masasabi ko na, totoo nga, guys, na makakita ko kung ano sa isang tao. At totoong makita ko ng kung ano man. So, ngayon, guys, idagdag ko rin yung iba pang nakita ko. Ito, guys, totoo lang ito. Walang halong, gawang kwento. Totoo lahat. So, yung sa side ng asawa ko, si Roberto Nolod, na taga Nevesia. Biyanan ko na, kumbaga. Ang pinakita sa mensahe noon, na ang ikamatay ng tatay niya, may stroke. Matumba. Ang pinakita doon sa labas ng bahay nila. Nadulas, yun ang pinakita. So, 2015 yung guys, sinulat ko. Nasa Facebook yan sinulat ko. Ngayon, nangyari 2019, na siguro yun, 2019, ang alam ko. Ang nangyari, natumba sa labas ng bahay, na stroke, at yun ang kinamatay. Pero nadala sa hospital muna, bago siya namatay. So, ang punto doon guys, 5 years pa. Kasi 2015, palagay mo lang 4 years. 2014, 15, tapos 2019. So, palagay na lang natin guys, 4 years na lang. Ang punto doon, paano ko nalaman o nasabi na yun ang dahilan ng ikakamatay ng tatay niya? Dahil ano sa mensahe. So, malinaw na may nagsabi sa akin. Kasi kahit sino na makapagsabi kung anong mangyari sa tao. Yun yung hindi pa nangyari guys ha. Ngayon, meron pang isa. Ito si Yoyong Rinalda, asawa ni ng Libit. Ayan, lagi kong binabanggit yan at saka sa Zoom din lalabas din yan. Minsan kausap mo si ng Libit din, nagsasabi din na kausap ko siya na buhay pa si Yoyong. Ang nangyari kasi nung guys, nagpagamot sa arthritis. Ngayon, pagkagabi, kasi namaga daw yung tuhod. Yun lang ang problema niya guys, na sakit na ng tuhod. So, nagpagamot sa arthritis. Ngayon, kinagabihan guys, ang pinakita nun, bangaw, na napaikutan ng bangaw bahay nila. So, kinabukasan, tumawag ako kay Juna, asawa ng kapatid ko, si Juna Olalo. So, sabi ko dyan, nakakalungkot. Yung tiyuhin mo, si Yuyong, mamatay na.
Ang sabi ni Jonah, paano ko mamatay? Ang pinaggamot naman, arthritis. So, sabi ko, yun ang mensahe. Wala tayo, wala. Yun ang mensahe. So, base lang yun sa mensahe ang sinabi ko. Kasi napaikutan ka ng bangaw yung bahay. So, ayun, si Jonah, huwag mo lang sabihin doon kasi baka magalit o masabi ba nila, pasabihin nila inaano ko, kumbaga, sa Bisaya pa, tunglo, kumbaga. So, yun, ay sinabihan ni Jonah, yung asawa niya, yung patid ko si Dodoy. Pero nung pagkahapon, alas 4, tumawag ako kay ng libit kasi gusto ko sa akin ang gagaling na mamatay nga si Yoyong. So ngayon, tawag ko siya ng libit. Nung pagtawag ko, timing na nandoon siya, kausap si Yoyong. Habang nag-usap kami, narinig ko pa nga, nagbiruan, nagtawanan pa sila. So, ang sabi ko, nakausap ko talaga si Yoyong din time na yun. Namusta lang ako. Okay naman daw siya, ganun. So, ang sabi ko ng libit, pwede ba kita makausap? Yeah. Sabi ko, ganun. Kasi yaya tawag ko. Sabi niya, pwede, sabi ko. Kasi mahina ang signal putol-putol. Yun ang sabi ko. Sabi ko, pwede bang lumawas kaya? Sabi, okay naman siya, malakas naman. Yun ang sabi niya. Pero, ang purpose ko na mapalabasin siya, kasi sasabihin ko nga na si Yu yung mamatay na. Yun ang ano ko, ang point ko. So ngayon, sabi ko, mahina yan, putol-putol. Na meron kong, gusto ko makausap kayo. So lumabas siya ng libit sa kwarto. Lumunta siya sa sala yata o sa terrace. Ngayon, doon ko sinabi na totoo hindi naman talaga putol-putol linya. Gusto lang kita makausap ng malayo doon sa asawa mo na si Yoyong. Kasi nga, may sasabihin ako na sa mensahe na pinakita kagabi na si Yoyong mamatay na. Noong pagkasabi ko, umiyak siya ng libit. Sabi, mamatay ba si Yoyong Soy na arthritis lang naman ang problema, ang sakit. Yun ang mensahe. Base sa mensahe tayo, ha. Yun ang sinabi. Tuhangan ko na hindi mangyari. Yun. So, ayun. As 4 yun, kausap ko. So, nabalitaan ko na lang, mga alas 8 daw ng gabi. Ayun na. Parang nagkaroon ng problema na emergency na tapos hindi na raw huminga, dinala yata sa hospital, din na nga daw, abot na daw sa hospital, din na raw, sa sasakyan pa lang daw, patay na, kumbaga. So, doon guys, mga imposible ba na mangyayari na buhay na buhay pa yung tao, nasabi ko na mamatay. So, walang kahit sino guys na makapagsabi nun na buhay na buhay yung tao Kahit sino magsasabi sa inyo, wala talagang makapagsabi na mamatay ang tao. Kasi walang makakita talaga kung kailan tayo mamatay. Walang kasino. Pero based sa mensahe ng Diyos na pinakita, namamatay na si Yoyong. So ngayon, yun din yung sinabi nga ni Jonah pag uwi ng asawa niya ng bago mamatay na puntahan mo si Yoyong kasi ang sabi niya kung mamatay si Yoyong. Buhay pa si Yoyong buhay pa. So ngayon, yung asawa ko, ang asawa niya, si Dudoy, nagsabi, mamatay, sabi mo, mamatay, ng lakas ni Yoyo, gano'n. Puntahan mo nga pa, sabi ni Jonah, puntahan mo. Kasi sabi nga din ko, mamatay na si Yoyo ngayon. Yun yung sabi ni Jonah. Kasi yun ang sabi ko, na mamatay si Yoyo. So ngayon, yung kapatid ko, nagpunta. Doon nagkagulo na sila. Kasi nga, parang mayroon na nangyari. Kaya, nung kamatay nga, sabi nga nila, talagang totoo ang sinabi ko. Totoo, walang halong ano to, scripted o ano. Kaya talaga, nandiyan silang lipit. Papagsabi sa inyo. Kaya, nung namatay yun, hindi ganong mabigat ka ng libit, sabi niya. Kasi nga, bago pa nangyari, sinabi ko na mamatay si Yoyong. Yun. So, isipin nyo guys mula doon kaya ng true days, 3 months pa, sinabi ko, namatay. So, sumunod yung biyanan ko, sinulat ko pa yan sa Facebook, 4 years pa kung bago pa mangyari, na sinabi ko na kung ano ang mangyari, matumba sa labas ng bahay nila, may stroke, at yun ay kamatay. At nangyari sa loob ng 4 years, no? So, plus yung kay Uyong Rinalda.
So, ngayon, doon sa guys, mga nakitaan ko sa mga kasalanan, marami yan guys. Hindi natin isama dito. Pero, meron ako i, dito, idagdag, guys. Ah, medyo, to, hindi may public kasi, mga confidential. Pero banggitin ko rin sa inyo. Yung nakitaan ko guys na pumatay, yung nabugat ang ulo, nagsunog ng bahay, totoo yan guys, lahat. As, bago pa nga niya pinatay yung tao, alam ko paanong klaseng tao. Bago niya pinugutan ng ulo yon, may isang bata pa, anak nung, yun, yung pinatay. Kinuha niya, inilayo muna niya bago niya pinatay yung lalaki. Pinugutan niya yung ulo. Ngayon, hindi ko sabihin kung anong meron doon. Kasi, confidential yan. Ngayon, na-describe ko guys yung binalot ng ulo. Anong tila, anong klaseng tila, anong kulay ng tila ang binalot, lagay sa plastic. Tapos, nasabi ko guys na sa pinakita, na nakasakay lang siya ng jeep. Tapos nakalagay yung ulo, nakalagay sa bag. Kasi ang mensahe nga doon na niyadala yung ulo doon sa nag-utos. Yun yung guys sa kwento. Ngayon, yung lahat ng nakita ko guys, nung nakausap ko yung tao na to, accurate lahat. Kung ano yung tanong ko na meron kang pinatay na pinagutan mo ng ulo, totoo ba yan? Totoo daw. Bago mo siya pinatay, mayroon kayo isang batang kinuha, inilayo mo muna bago mo pinatay, totoo daw. Ngayon, yung tila na binalot, yung kulay itim na may puti na square-square, binalot mo muna yung ulo, inilagay mo sa plastic, tapos nilagay mo sa bag, at nagbiyahe ka ng jeep papunta doon sa nag-utos sa'yo, dahil ipadala mo yung ulo doon sa kanya na nag-utos. Totoo o totoo daw. Ngayon, kaya ngayon guys, yan guys, buhay na tao yan. Ito lang hindi ko na pero may record ako niyan guys. Kasi tawag ko yan sa telepono yan, ang pagtanong ko niyan. Ngayon guys, ang tao na yan, nag-attend ng maraming beses sa krusada ko yan guys. Nagpunta yan sa Tagaytay, nagpunta yan sa Manila, sa krusada ko. At nakaharap ko yan mismo. Sabi ko baka sa kanya, nagpatuloy ka sa ginawa mo at hindi ka nagbago. Totoo daw yan, sabi niya sa akin. Totoo yan, kuya. So, ganun ako, sabi ko. Nasa iyo yan, kung magbago ka o hindi, bahala ka sa buhay mo. Kasi, sarili mo yan ikaw magdalas kalitasan mo. So, totoo yan, guys, no? Ano yan siya, di lang, lang ito, kwento lang ako sa inyo, pero, totoo lahat yan. Ngayon, isa pa, guys, ng pumatay, nakitaan ko. Nakausap ko ng paggamot din kasi. Ito yung taga-Kamigin, guys, na pinakita doon, una, yung nakita ko na sa pinakita sa mensahe, putol na katawan ng tao, nakita ko sa isang lugar. Ngayon, naglakbay din ako, nakita ko naman ibang parte ng katawan ng tao sa ibang lugar. So ngayon, yun ang first time ko nakita, guys, na nagpagamot na nakitaan kong pumatay. So ngayon, nag-isip ako guys, kanino ito? Isa lang ng ginamot ko at isang hiningaan ko ng mensahe. So nahingi ako uli. Kasi first time ko, ano yung ibig sabihin nun? So ngayon, nahingi ako uli guys sa Diyos na ano itong pinakita. Hindi ko, parang doubtful pa ako ba na posible na pumatay yung tao na yun. So ngayon, pinakita uli. Pero iba nang pinakita. Sinapsap, pinutol pa ng ibang part ng katawan ng tao, tapos sinunog. Tapos, ang pinakita, inilibing. Ang pinakita, itinapon. Yung gano'n ba? Hiwalay-hiwalay. So, napagtanto ko, guys, ito yung gawain ng tao na to. Kasi humingi ako uli, kung kanya ba yun. So, kaya, guys, sinundan ko ng, tawag. Kasi, hindi siya sumasagot ng cellphone. Hanggang tumawag pa ko sa nanay nila kung nasaan. Tapos sabi na nasa Manila daw.
sa Cagayan de Oro. So, tumawag ako. So, sa huli guys, na kausap ko siya. So, nung kinausap ko siya, ano ko na tanong na, kasi nagpagamot, may pinakita, ang sagot ng totoo, hindi. Yun naman sinasabi ko palagi. Tapos yun, sabi ko na, may kasing pinakita, na imposible na mangyari o magawa mo, pero imposible rin hindi. Kasi nakakita nga ako. So, sabi ko na, meron kasi pinakita na may ibang parte ng katawan na nakita ko, tapos pumunta ko sa isang lugar, nakita ko ibang parte naman ng katawan ng tao, tapos pumunta sa ibang lugar na ganun din. So, ang tanong ko, nagawa mo bang pumatay na sinap-chap mo ang... Dahil lang guys, sayang yun. Kukunin ko lang yung guys. Kasi naglubat ako. Kukuha lang ako ng guys, charger. Naka-on yung live ko eh. Nahi ako. Ha? Doon na sa baba. Nasa baba. Oo. Narinig mo ako? Malakas? Agoy, basa yung ko. Nahian ko basa. May brief ako niya. Meron? Okay. Kung kaya nagmadali. Basa. Sisya na kayo guys, no? Dahil, hindi ko kalain na malubat ako. Dito kasi ako sa storeroom guys. Kasi, malamig din dito. Kaya, ayun, ubos na talaga. So, ayun guys, no? Yun, tinanong ko doon sa nakitaan ko na nagawa ba niya na pumatay at sinapchap at tinatapon sa iba't ibang lugar. So, yun, sinagot niya guys na totoo daw yun, sabi niya. So, hindi ko alam guys yung anong trabaho niya, pero yung sabi ko, hindi ko alam trabaho mo, pero kung totoo ang nakita ko, di sabi mo yung totoo. Pag hindi naman, di sabi mo hindi. Yun naman ang sa akin guys. No?
Sa pangalawa, nung pinakitang pangalawang mensahe na may braso na sinunog na pinakita at ibinaon din sa pangalawang mensahe na hiningi ko. So, yun din yung tanong ko guys, kung sa pinakita, dahil madami, ibig sabihin marami ang ginawa mo. Marami kang pinatay. Totoo daw yun. Ang sabi ko, hindi lang yun. Meron kang ginawang mga sinusunog mo rin. At meron ka rin ginawa na ibinabaon mo rin. Na, totoo ba to? Sabi niya, o totoo yan lahat. So, isipin nyo guys, no? Hindi ko alam ang trabaho niya. Hindi ko alam kung anong pinagawa niya sa buhay niya. Ngayon, bakit natumbo ko guys ng chap-chap? Pwede naman pinatay niya, binaon niya ang katawan na buo. Pwede yun. Pwede yun guys na hindi niya sinunog. Diba? Pwede rin yun. Pero bakit na-detalye ko guys? Na dami, pwede pumatay siya, isa lang. Pwede rin yun. Pero bakit na-detalye ko guys tumbukan? Na pinatay, sinap-chap, at marami, at ang iba sinunog at iba binaon. So doon guys, sinabi pa lang ng Diyos na makita ko ng sarang tao, buhay man at patay, at makita ko ng parating. Nandun na lahat guys, no? So, yun yung ano guys, is isa sa mga nakitaan ko na kasalanan na itong matinding guys, no? Sinama ko sa inyo yung ito na kinikwento ko na sa inyo to sa ibang live at sa Zoom. Na ito guys, may mga record ako nito. Kaya nga pag may nangutya sa akin, nagalaiti itong namugot ang ulo. Minsan guys, no, nagmimisi sa akin yan. Sabi, kuya gusto mo, yariin ko. No, huwag. Siya na bahala. Ikaw di. Hayaan mo ang tao. Malaya ang tao mangutya sa akin kung anong gusto nila. Iyon ako guys. Hindi ko labas ka kung anong ginawa mo doon sa sa buhay mo. Huwag mo yung ginagawa ko. Kasi, tumatanggap ko ng pangutya, yun guys. Sinabi ko lang sa inyo to na nagalaiti siya sa galit. Kasi siya mismo guys, alam niya na totoo akong gawa nung walang ibang nakakaalam sa ginagawa niya kundi siya lang. Asawa niya mismo hindi alam. So bakit ako nalaman ko? Detalyado. Kaya isa siya sa nagalaiti sa nangutya. Yun ang niya. Kaya siguro niya nasabi yun na siya bahala. So ako, pinipigil ako naman na hindi dapat gawin. Sabi ko, huwag mong idagdag sa kasalanan mo. So yun. Pangalawa guys, mayroon isang confidential na ginamot ko na namatay na rin siya, no? Confidential dito tungkol sa pumatay. Una guys, nakitaan ko yung kapatid niya na pumatay at irregalo sa kanya. Ito yung una kong nakita guys. Na inamin na totoo daw na pumatay yung kapatid niya paregalo sa kanya. Kasi daw, anong time na yon tumakbo siya ng mga kapitan. So, ang kalaban niya, katunggali, yun ang pinatay. Kaya siya yung naging kapitan. Tapos, yung kapatid niya yun mismo, nagsabi, nung nalaman niya, kasi nagkwento yung kausap ko, nagkwento na nalaman na pumatay siya, ang sabi, gusto ko makausap yung tao na yan. Dahil sabi ko, sige, gusto niya kausapin ko. Ngayon, nung nag-sit kami ng araw na kakausapin ako, umayaw yung kapatid. Ayaw na raw magpag-uusap. Ngayon, namatay na rin yun, yung kapatid niya na yun, na nakita ko pumatay, na hindi na maging pag-uusap. Namatay na rin yun. Ngayon, lumapit sa uli sa akin nung, kapitan, nagpaggamot. May pinakita sa akin. So, mayroon akong pinakita, may pinakita siya, ang Diyos, sa ginawa niya. Confidential dito guys, para sa pamilya na rin. Na mayroon akong nakita na imposible din na mangyari kung ano yung meron sa kanila. Ito, inamin niya ito. Simple lang sagot ko at tanong ko doon na para malaman kung totoo. Inamin niya guys na totoo. Ngayon, noong tinanong ko guys, kasi sa iyo sa pinakita,
na meron siyang mga tauhan na pinakita. 3 yung pinapakita na meron silang ginawa na parang may tao silang mga pinapahirapan. Hindi ko rin masabing torture kasi di pinakitang eksakto, pero kung basahin ko yung senaryo na matatapang kasi sila na mayroon silang pinapahirapan na siya ay mga tao. Ngayon, tinanong ko to guys, hindi niya inamin. Kaya sabi ko, wala namang problema noon kung hindi naman totoo. Pero mag-ingat kayo. Kasi nga, doon kayo mapamak. Baka doon ang isip ko, baka diyan mamatay kayo sa yun. Ngayon, sabi ko na kung hindi man totoo, di mas maganda. Pero kung totoo, yun ang problema. So ngayon, mula nung kausap ko yung guys, may tumawag sa akin, nagtanong kung ano daw ang sinabi ko. Tanong ko, kasi yung taong kausap ko na yun, dalawang oras o 1 oras ang iyak na walang tigil. Yun nga ang sabi. Pinili sa akin itanong kung ano yun. Hindi ko sinabi. Meron pa akong ibang hindi binigkas sa inyo ngayon bilang confidential ba. Sabi ko, wala man, simple naman ang tinatanong ko, sabi ko. Pero ang pagtaka sila, bakit walang hinto sa kahagulhol o iyak ang tao na yung nakausap ko? So, ibig sabihin, tama ang mga tanong ko, tama ang nakikita ko. Ayan guys, may record ako dyan. Ayun. Narinig nga ni MJ yan. Sabi nga ni MJ pa, kung hindi totoo yung mga tanong mo, bakit umiiyak ka ng ganun? 1 oras, magulhol sa iyak. Walang tigil. So, ibig sabihin, na-realize niya, na alam niya na totoo ako makakita talaga kasi bakit nalaman ko yung lahat, di ba? So, yung guys, yun, may record yan. Pero hindi ko na-public yan kung ano yung mga meron. So, isa yan guys, sa mga imposible ba na masasabi natin na magagawa ko. Bakit ko rin ginawa to? Kasi may mensahe nga ng Diyos noon nung paniriwanan ko nung linggo, kahapon sa Zoom, tungkol doon sa Caracross na sabi nga, na kung babasahin ko, sabi nga ng Diyos na huwag niyong subukan ng kamay ni Rizal lalo o kakayahan niya. Subok na yan at marami na namatay. Yun yung ko doon sa mensahe na yun, di ba? So, kaya isa ito sa nilive ko rin na patunay sa inyo, hindi lang kasi ito, 1, 2 Ang dami nito guys. Ito, ilano ko sa inyo to. Pero hindi lahat, no? Marami pang hindi ko sinasama. Pero, mahaba ang live na to. Hindi ko lang sinama yung mga nakita ko pa iba. Ito lang yung mga medyo naalala ko na mas malapit, no? So, yun guys, mga nakitaan ko, no? Na posible, masabi natin na milagro at tama yung mensahe ng Diyos na power mind ko is powerful. Dahil makita ko na kung ano meron sa isang tao. Yun. So, ayun, yung siya yung iyak ng iyak guys, no? So, nakita ko rin guys yung kaibigan ko na nabanggit niya sa AI, no? Nagawa ni Miss Kay, yung si Edwin Abarientos na taga Nazaret, Cagayan de Oro. Tulungan kami sa kanila, pinakita ni Diyos na madiyan siya ng buto. Ang kinabukasan, kinausap ko siya, nabalian siya ng buto, sabi niya, huwag natin pag-usapan yan, bye. Yun ang sabi. So, yun nga. Hindi naman siya mag-usap tungkol doon. So, okay lang, walang problema. Lumabas ako wala na ako sa tumpukan namin kasi madami kami nakasama sa rito at Pedro time na yun. So, ngayon, habang nasa jeep kami pa uwi, yun ang pinag-usapan namin ni Pedro at Charito na ang pinakita kasi kay Edwin na nabalian siya ng buto. Pero ayaw naman siya mapag-usap. Ayan, sabi nga niya, narinig nila yun na huwag natin pag-usapan yan. So, okay lang. So, umuwi kami dito. Pagdating naman sa bahay, guys, mga alas 7 ng gabi.
karating lang namin. Nag-ring yung phone ko, tumawag siya. Sabi niya, "Bay, ano bang mensahe, bay, na sasabihin mo?" Sabi ko, "Yung ano lang naman yun eh, na may buto na bali sa'yo." Sabi niya, "Yun, bay, nangyari sa akin ngayon. O kita mo?" Sabi ko, "Paano nangyari?" Nadulas daw siya sa shower. Tapos nabali yung collarbone niya. Ang masakit doon, kaumpisa pa lang siya sa trabaho, sa hospital. So, yun. Sabi ko, anong gawin natin? Nangyari na. Kasi ayaw mo na nakinig. So, nangyari talaga, guys. No? So, pinakita, bago pa nang nabalian mo to, pinakita na mabali talaga. So, yun. Parang 6 months yata siyang hindi nakatrabaho, naka-sling. Ayun, si Edwin Abarientos na taga Nazaret, Cagayan de Oro. Siya yun, guys, na nanggaro sa EI, no? Ngayon, yung kapitbahay namin sa Manila, guys. Kausap ko yung na mamatay yung kapitbahay na nabanggit ko na sa unang live dito. Yung madre, guys, yung boyfriend ng pare na taga Talisayan ba yun? O basta banda ron, guys, sa nagpagamot sa akin yung guys. Ang pinagamot sa akin nun, hindi makalakad siya. So, may asawa at anak yung guys. So, nagpagamot siya, yun nga, ang sinasabi nga niya na pero siyang asawa at anak. Pero, nung humingi ako ng mensahe, guys, iba ang pinagita ng Diyos. Ang pinagita ng Diyos, na isa siyang madre. Tapos, nung madre siya, pinakita talaga kung anong ginawa nila sa panahon na yon, yung sa pare. Na mayroon siyang boyfriend na pare. Ngayon, nakita pa nga gumagamit sila ng kondom sa mensahe. Kaya naintriga ako nung time na yun. Kasi alam ko may anak siya babae, 2, alam ko. Ngayon, itinanong ko kinabukasan na, pero kasi pinakita na imposible kasi ang alam ko may asawa ka at anak. So, imposible na ikaw ito. Pero itatanong ko lang talaga kung nangyari ba sa buhay mo to. Yun ang tanong ko palagi. Depende sa nakita. Kaya sabi ko, ang pinakita kasi na isang madre ngayon, bago ka mag-asawa, naging isang madre ka ba? Yun ang tanong ko. Sabi niya, totoo po yan. Di ba? So, yun, mali na yun. Ngayon, so ibig sabihin nakita ko. Ang tanong ko pa, may pinakita kasi sa ginawa ninyo sa isang pare. So, sa loob ng kumbento, nagka-boyfriend ka ba ng pare? Totoo po yan, sabi niya. So, ngayon, dahil nagka-boyfriend ka ng pare, sa pinakita din na may ginawa kayo na ang pare gumagamit ng kondom. Sabi niya, totoo po yan, sir, sabi niya. So, mula nun, iyak ng iyak yung madre. Ang sabi niya sa akin, sa loob daw ng 35 years, itinatago daw niya. Wala kasi sinong nakakalam. Pero bakit daw nalaman ko? O yan, bakit daw nalaman ko? Na hindi ko naman siya kilala. Hindi ko siya kapitbahay. At lumapit lang siya sa akin. Kasi nakita niya, may nag-endorso sa kanya na ginamot ko sa talisayan niya tayo. Yung kuba. Alam ko, kasamahan nila yun na doon nalaman nagpasa-pasa. So ngayon, nagtaka siya paano ko nalaman. Kaya sabi ko, yun yung sinabi ko sa inyo, na meron akong parumayan na makakita ko kung anong meron sa isang tao. Ayon sa mensahe ng Diyos, na powerful. Na ang parumayan is powerful. Kaya makita ko meron sa isang tao. So yun guys, yung madre na yun guys, hindi ko alam na madre. Paano ko nalaman na madre siya? Based doon sa mensahe ng Diyos. Yun yung guys, no? Na iyak ng iyak yung madre. May record ako niyan guys, ng madre na yan, iyak ng iyak siya. At saka, sa Dawid na magtanong ako, nandun yan. So ngayon guys, dito muna tayo guys sa nangyari dito sa dito sa akin dito sa Australia, no. Yung nakita ko rin guys, yung guest namin dito,
ginamit na ko ng Diyos ng time na yun. Yung kwarto namin madungawan, may bintana, basta may kita yung hagdan papunta sa lower ground. Na sabi ko kay Susan, yung lalaki na yan na umakit sa hagdan, mamatayan na hindi natin alam kung ilang araw na namatay. Yun ang sinabi ko. Ang sabi pa ni Susan, hindi, posible. Imposible nga, di ba? Kasi buhay pa yung tao, ha? Makikita mo, every na makikita mo dyan, akit sa hagdan sa baba. Kasi malakas eh. Wala naman sakit. So pagkahapon niya, magpunta doon sa pub. O mag-inom sa pub, ganun. Pero sabi ko kay Susan, ang tao na yan mamatay. Pero hindi namin alam. Nagtrabaho na ako dito eh. Hindi namin alam. Ilang araw na napatay na. Yun ang sabi ko. So, baliwala. Kasi buhay na tao eh. So, ayun. One day guys, kinabukasan, nagising ako. Siguro palagay na lang natin, 2 or more than 2 months nangyari. So, ngayon, nagising ako kinabukasan, na-report na sa opisina, na alam mo ba, sabi ng manager ko, Nurse, alam mo nangyari kagabi ko, bakit? Yung room ganito, laman namin na patay nung anggis na yun. Kailan pa? Sabi, kinuha daw ng ambulance nung gabi. So, tulog na kami. Siyempre, hindi namin alam kasi 4 na building to eh. So, ngayon, ang sabi nung, ng ambulance crew, na sa investigasyon nila, nasa 4 days na daw yung katawan na patay. Kasi naagnas na raw eh, 4 days. So, isipin nyo yung guys, 4 days na. Ano ang sinasabi ko doon kay Susan na time na yun? Bago pa nangyari. Sabi ko, ang tao na yan, mamatay yan na hindi natin alam. Walang makakaalam na mapatay na. Napatay na. O, di ba? Ano sinabi ng ambulance crew? 4 na araw nang namatay. Kasi agnas na rin katawan. Katunayan, ako naglinis ng carpet. Ako nagtanggal ng carpet kasi basa-basa ng carpet. Hindi yung in-live ko na huli. Iba naman yun. So, ngayon, yun din yung nangyari. Totoo na nangyari. So, makakita ako. Kasi, sipin ninyo na nalaman ko, masabi ko na, dito sa akin na to dito. Ngayon, maabot din tayo guys doon sa katulad ng kachekin nila atong kung saan nila itinapon yung mga pinatay. Darating tayo doon. Pero dito lang muna tayo sa akin, mahaba na yung live natin, pero hanggang kaya lang naabutin. Ngayon, gis din to yun, guys. Ito. Yung gis namin na namatay na nakita ko yung gis, guys. Nakatalikod. Nakita ko na iba ang nakita ko. Yung reaksyon ng nakatalikod na galing sa toilet. Ako naman, nasa taas sa ground floor, nasa below ground yung parto ng guest. Na iba yun parang kaluluwa o yun ang pagkatingin ko. So, baliwala sa akin, kasi araw naman guys, gising ako eh. Mga alas 2 siguro ng hapon yun, ang nangyari. So, ngayon guys, kinabukasan, nabalitaan na kinabukasan na may nagpunta dito sa trabaho ko. Nakasamahan niya kasi gwardiya yun eh. Nagpunta kasi hindi na nag-report ng duty yung guest na yun. Ngayon tinatawagan niya, hindi na sumasagot. So ngayon, ang ginawa nung kasama, pumunta dito. So pagpunta dito, nagpunta sa opisina at pinuntahan nila ang kwarto. So nung pagdating nila sa kwarto guys, nakita nila ang guest, patay na. Nasa kahandusay doon sa carpet. Ngayon, normal dito yan is OP. Tatawag kami ng pulis. Ngayon, pagtawag sa pulis, sa investigasyon sa pulis, guys, doon sa namatay, base sa investigasyon ang sabi,
7 days na raw mula nung namatay yung tao na yun. So, isipin ninyo, sinabing 7 days. Ngayon, kinabukasan yun nung nakita ko. So, nakita ko siya kahapon pa lang. Nagsabi ang pulis na 7 days. Kinabukasan, next day, nung nakita ko. So, nakita ko kahapon. Tapos ngayon natuklasan na patay na. Ang sabi ng pulis, 7 days daw na patay na. So, ibig sabihin, kung bibilangin natin, 7 days mula nung namatay. So, ibig sabihin, 5 days na siya. Kung 7 days na nung ngayon, nung nakita ko siya kahapon, 6 days na. Di ba? Pero bakit nakita ko siya? So, ayun yung sinabi ng Diyos. Na makita ako ng kaluluwa. Ayun yun. Nangyari. So, meron pa akong isa guys na isingit yung namatay din dito na ang sinabi, nurse, yung mga gamit ko, itapon na yan. Dahil walang kukuha niyan kasi nag-aaway kami sa kapatid ko. Walang kukuha niyan. Yun guys, hindi yan ako gising. Misahe yan. So, yun. Yun ang misahe. Tapos yun. Nalaman ko na lang na nag-clear ang may-ari sa mga storage yung gamit ng namatay. Kasi ang sabi nga, hindi na raw kukunin ng kapatid ang mga gamit nun. Gawa nung may nagsabi ata nga, nagka-misunderstanding daw sila. So, ibig sabihin, nag-away. So, yun guys. So, ibig sabihin, nakausap ko yung kaluluwa na yun. Kasi yun ang sinabi na wala nang kukuha yung gamit na ilagay ko sa storage So, based din sa totoong kwento, na tumawag sa opisina na ang mga gamit ipaklaim ang sabi, ipaklaim dito. Ang sabi, wag itapon na lang yan kasi hindi namin kukunin yan kasi natagal na kami nagka-misunderstanding. So, wala kaming gamit o kukunin. So, tama ang misa ng Diyos. Tama yung nakita ko yung kaluluwa. Ang sabi, nurse, itapon na yung mga gamit kasi wala nang kukuha dyan. Kasi nag-away kami ng kapatid ko. So, malinaw na nakausap yung kaluluwa. Kasi, bakit itong meron hindi sabihin na coincidence sa dami ng pangyayari, no? So, yun yung guys na pangyayari. Ngayon, meron ding guys na naikwento ko na rin sa inyo sa live na inutusan ako na maglagay ng lampshade sa isang kwarto. 4 kasi na building to So, ang inutos sa akin, ang tanda ko, A2, ang number o C2, ang number na room. Pero bakit napunta ako sa dito? Ngayon, pagpunta ko sa room, nagkato ko, walang nagbukas. Dahil hawak ko yung master key, binuksan ko ng master key. Pagbukas ko, naikot yung ang susi, ang lock. Pero hindi ko may tulak. Ngayon, pag tulak ko, naramdaman ko na may something nag-block sa loob ng pinto. So ngayon, nagpunta ko sa opisina. Pagpunta ko sa opisina, nagtaka ako na hindi mabuksan. Kaya nang kasama ko yung manager ko. So, kaming dalawa nagbukas sa pinto. Hindi namin mabuksan. Ngayon, tumawag din ng polis. Kasi nagduda na kami, may nangyari sa loob. Tumawag din ng polis. Nandoon ng polis. Binuksan ng pinto, hindi mabuksan. So, tumatawag kami, kumatak pa lang nagsasalita. So, ground floor kasi ito. So, ang ginawa namin, nag-decide kami, pati yung polis na, gibain ko yung bintana. So, umuha ko ng marita. Giniba ko yung bintana. Pagbukas namin sa bintana, guys, nandoon yung babae na, parang halos, nag-suicide pala. Ngayon, ang ginawa niya, uminom siya ng maraming gamot, iba-ibang klaseng gamot na madami ininom. Pero di ko alam kung naka-recover yun kasi dala sa hospital yun. Pero suicide talaga siya. Kaya nga, binablock niya yung mga pintuan So, yun. Bago pa nangyari yung guys, sinabi ko na sa manager yun. Yung mismo bahay na yun.
ang sabi ko na mag-iingat ka sa gate na yan. Kasi pagpasok pa lang sa gate, nakikita ko na parang something wrong. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, paano mo nalaman na? Basta yun nakita ko na something wrong ng babae na yan. So, nung pagkatapos nun, sinabi sa akin na, nurse, tama yung sinabi mo sa akin nung pag-check-in ng babae na yun. Na mag-ingat ako sa babae na yun kasi something wrong. Yun yung guys, nag-suicide yung babae na yun. So, ibig sabihin, nakakita talaga ako kahit gising ako. Yun yung time na yun. Ngayon, meron naman kaming isang guys. Lalaki naman to. Pag check-in, nakita ko, papasok siya. Nakita ko na parang hindi siya well. Baka unwell siya. Pero okay naman, matingnan nyo. Wala problema. So, sabi ko sa manager na delikado tong case natin na ito ng check-in. Bakit? Baka dito tumamatay. Sabi ko yun. At kilala ako ng manager ko na makakita ako. Sabi niya, katakot ka naman siya. Hindi, totoo yan. Sabi ko, sa tingin ko lang sabi ko sa akin lang to. Sabi ko, pero wala akong duda doon pag nakita ko isang tao. So, yun guys. Bilang linggo lang yata. Natuklasan din sa kwarto. Sa taas naman yun nangyari. Natuklasan sa kwarto. Nakadose sa carpet. Na basang-basa ng carpet sa ihi. So, ibig sabihin, wala na. Pero nakatawag kami ng ambulance. Nakita ko pa yun sa ambulance. Tapos, kinaga diyan sa hospital. Hindi ko na alam kung anong naka-recover ba yun. Ako mga nag-ano ng mga gamit doon. Namatay pala yun. Kasi kinuha nung social worker yung mga gamit niya. Ako nag-ayos ng mga gamit doon. Kinuha ng social worker. So, tama yung misahe. Tama yung nakita ko. Na delikado baka dito mamatay ito. Pero hindi namatay dito sa trabaho. Namatay sa hospital. Pero namatay pa rin. Kahit sabihin niting namatay pa rin. So, yun guys, yung kwento sa guest. Meron pa guys, marami tayong kwento na imposible. Ngayon, sinulat ko sa sobrang dami. So, yun, yung guest namin na may kwento ko rin sa inyo yung hindi nakasulat dito, pero isingit ko rin yung guest na naghanap ako ng vacuum. Natanong ko lang kung gumamit ka ba ng vacuum. So, hindi ko alam kung anong napasok sa ulo ng utak ng tao na yun. Sumagot siya, hindi siya gumamit, sabay hinampas ang pinto. Doon ako sa pintuan, ang lakas ng hampas. So, ayun. Okay lang sa akin. Umalis ako. Pero masama ang loob ko kasi bakit ako mapasa ng pinto. So, kinabukasan guys, hindi ko alam kung paano nangyari. Nalaman ko lang na natumba yata siya. Nabali ang braso, yung kamay. So, pinakita niya sa akin. Kasi nakita niya ako. Sabi niya, na-aksidente daw siya. Kasi sabi ko, yan si kamay mo siya. Na-aksidente kahapon, sabi niya. Nakita ko siya nung next day pa, ilang araw pa. Ngayon, na-aksidente daw. Pero naalala ko, after nung hinampasan niya ako ng pinto, na-aksidente daw, sabi niya, na-aksidente itong kahapon. Sabi niya, pero the other day pa ako nahampasan. Paano nangyari? Sabi ko, na-aksidente, tapos nabali. So, pinakita niya yung tahi, guys. 65 na tahi. Stitches na braso niya. So, yun guys, no. Bakit ko sinama to? Kasi ito yung sinabi ng Diyos na ito yung masaktan ng daming kulang yung may kapalit. So, yun. Yung isa naman guys, yung nag-share ako sa loob ng kwarto ng guest. Ngayon, isang sibuyas yun. Siguro, hindi niya ma-take yung sinabi ko na ang mga parang pastor ay binansagan ng Diyos na meron makasalanan. So, sa loob ng kwarto niya guys, dinuduro ako. Ang sabi sa akin, hindi ka Diyos, hindi ka Diyos. You're not God, you're not God. Sabi ako, okay. Actually guys, na-record ko yun, hindi ko makita yung recorder. Kasi pumasok ko sa kwarto na nag-record ako. Kasi English yun Nag-English kami nun. So, yun guys, sinuturo niya ako. Sabi niya, you are not God, you are God. Alam mo nangyari guys? Hindi makahanap ng trabaho yung tao na yan. Kasi dito yung asawa nun. Anak.
Kahit anong gawin niya, hindi siya trabaho. Hanggang sa nabaliw. Nung pagkabaliw, guys, umuwi pa ng lugar sa bansa nila yun. Tapos, siguro, na gumaling doon, uh, binalik niya dito. Pero wala na. Hindi na nagtaba. At saka, baliw-baliw pa rin. Nakita ko minsan. Nakita ko yung asawa. Kailan lang. Binati ako ng asawa. Pero yung guys, kwento ko noon, nabaliw ang lalaki na yun. Yung sabi sa akin na, you're not God, you're not God. So, isa yan. Tapos, isa guys, gis pa rin yun. Binagsakan ako ng kumot sa harapan ko sa may hallway. Dahil, nagreklamo sa opisina niya, tabi hiningi, ano ba yun? Tapos sabi sa akin naman niya, bigyan mo siya ng kumot. So, ngayon, babae yung guys. Dala ko yung kumot, dala din yung kumot bomba sa akin at binagsak sa harap. So, nasaktan ako doon. Kaya, di ba, bibigyan ko na nga siya. So, ang ginawa ko, iniwanan ko yung kumot binagsak niya. Sumunod ako sa kwarto. Ngayon, pagbigay ko sa kumot, pinangaralan ko siya. Pero habang nangaral ko, guys, hawak ng babae yung ulo niya. Ang sabi niya sa akin, what happened to me? My head is so painful, sabi ganun. I have a headache, sabi ganun. So, ako naman, guys, ini-ignore ko pa, unang-una, pero namilipit siya sa sakit sa ulo. So, natakot ngayon tuloy ako kasi, siyempre, nandun ko sa kwarto niya eh. Tapos, ano mangyari? Baka sabihin, di ba? So, parang ano nangyari. So, pagkatapos nung guys, sa sobrang sakit ng ulo niya, humingi siya ng patawaran sa akin. Sabi niya, pasensya na daw sa mga sinasabi niya, sa mga sakit na salita. Sabi ko, okay lang yun, pero huwag mo nang gawin yun sa iba. Kung ano yung ginawa mo sa akin. Doon gumalma ng sakit ng ulo. Kasi, napatawad ko siguro siya at na-realize niya na may sinasabi siyang masakit laban sa akin. So, yun guys, nung lumabas na ako, at least, nagkalma na yung sakit ng ulo niya. So, yan guys, isa yan sa mga share ko sa inyo. Kasi hindi lang yun ang nangyari. Marami pa. Pwede ko siguro gawa ng ibang live. Pero dahil nga madami ito, i-continue ko siguro tong iba. Madami rin kasi talaga. Ngayon, sa mga makunik kasi ito sa mga nangyayari. Yung tungkol sa mga nangutya. Pero madami naman nangutya kasi. Pero iano ko lang to, singit natin to guys, no? Halos isang page to kayo. Ito yung kabila guys. Ang kabila ito yan, yung una kong live. Sa dami niya guys, no? Pero ito yung mga nangutyang mas madaling naalala ko. So, kaya mahaba-haba ang live natin. Pero sige lang guys, kailangan ko lang natin ng isa dinamarize ko naman ng iba dito. Hindi ko sinama yung iba. Ito lang mga mas malapit na. So, yun guys. Nangutya na may business tayo, yung tulad nung kay yung dalawang pastor na nasa post natin sa Facebook na kay Charlie tsaka yung kay dalawa yun sila, yung kilala ni Miski pareho yun. Yun ang nakalimutan ko pangalan nun. Basta isa lang na naalala ko yung Charlie to isa. So anyway, basta dalawa sila. Ngayon, yung pastor na kausap ni Rosario Saavedra. Nakalimutan ko yung pangalan ng pastor na yun. Pero, sinabi sa akin yun eh. Pero, nakalimutan ko pangalan nun. Hindi ko matanda na. Pero meron naman nasa dila ko. Ngayon, nung nagsabi na wag na ako paniwalaan, sinabi nga ni Sario na pumunta ka sa kusada niya kasi malapit lang doon sa amin na marami sinabi. Pastor kasi nabigyan nga ng ano yun eh. Ay, tinanggap yung supplier. So, sa mga katuloy guys, yung pastor na yun, na stroke yata, nakabutas, pero namatay din yung pastor na yun. So, yun guys, para kasi madali lang. So, yung presidente sa simbahan, doon sa Camiguin, yung magkrusada ako, magpahiram na ng
upuan. Tapos nung araw ng krusada, hindi na ibibigay kasi gamitin ng pare. Sabi ko, hayaan mo na. Mahiram na ito sa school. Doon sa school kami nakahiram ng upuan. Tapos yung presidente ng simbahan na yon, inatake ng high blood siguro, sa simbahan din namatay. Yun, doon sa Bonbon, Katarmang Camigan, na presidente na namatay din sa simbahan, sa loob simbahan. So, si, yung pastor na rin, si Pat na Solano, taga Pontod. Yan, maraming kilala yung sa Camigan, dyan sa Bonbon. Si Pat Solano, ko Solano ang play doon, na parang ng pastora na rin, kumbaga. Ano kasi mga sinasabi. Kaya tinawagan ko sa phone yun, na ibigay sa akin ni Jaime yung phone number doon sa kanila nung nang nakausap ko yung pagtawag yung asawa niya. Kaya sinagot ko nung asawa, sabi ko, pwede ko makausap Pat. Kaya sabi niya, sino to? Sabi ko, si Sisoy, sabi ko. Ngayon pinuntahan niya si Pat. Sabi niya, Pat, kausapin nga ni Sisoy. May tuwag sa'yo, ang sabi ni Pat. Sino yan? Narinig ko eh. Kasi kakausap lang ko sa telepono eh. Ang sabi niya, si Sisoy. Pag nung narinig niya si Sisoy, ako yon. Ang sabi ni Pat, narinig ko, di ako mag-usap sa kanya, sabihin mo na may tupa ko sa ulo. Yun man yun ang sinabi ha, may tupa ko sa ulo. So ngayon, dahil narinig ko, ang sabi ng babae, hindi daw siya magpag-usap. Hindi kanya ko, sabi ko, sige lang, sabi ko. Sabi mo na sa kanya, mag-ingat siya. Yun ang sabi ko. So, binaman po, kinabukasan guys, nahulog sa hagdan si Pat Solano. Ngayon, na dinala sa hospital sa Cagayan de Oro, biniyak yata yung ulo ng parang ginawa. Basta, gumasto sila mga 250,000 sa balita sa kwento sa akin. Yun. O, diba? May tupak siya sa ulo. So, ano nangyari? Na-hemorrhage. Kasi may tupak sa ulo eh. So, ibig sabihin siya rin, gumawa doon sa kwento niya na may tupak siya sa ulo, sa na-hemorrhage siya. Gumasto siya 250,000. Ngayon, yung isang pinsan ko guys, na dahil sa ginagawa ko, ang sabi, pag yung paniwalaan yan, false prophet yan, dapat dinala na sa hospital, asamintan, dahil na sira ng ulo na baliw na, sabi gano'n. So, ang ginawa, ano nangyari guys? 2 days yata o basta more than 2 days, na-accident sa motor. Pag-accident sa motor, nahimatay yata, nakatulog. 6 hour yata. Dinala na sa hospital, doon na hospital, nagising kaya di oro. Mula kami again. Kasi hindi magising eh. Wala kami again. Dinala sa kaya di oro. Ang balita yata parang 6 hours o 4 hours bago nagising. So isipin niyo, kami again to Cagayan de Oro, ang biyahe niyan, palagay na lang natin, more or less 2 hour kasama pire. Yung emergency yun, ibig sabihin, mabilis pa. So, pagdating sa hospital, tulog pa rin. So, pagdating sa hospital, kasi 4 hours o more than 4 hours nagising. So, yun yung bunga, guys, yung sinabi niya na, di ba dinala si Sir sa hospital, nabuang na yan. So, ano nangyari? Siya ngayon hindi na magising. Nagkaroon ng problema sa utak. Ayun yung sinasabi na dyan na, saktan mo laging, nandayo mo lagi may kapalit. Kung ano siya, hindi nila kung anong sinasabi nila. Ito yung guys, sinamay ko na dito. Para, meron tayong samaring makikita. Marami pa, pero ito lang yung inano ko sa inyo na nangyari talaga guys lahat. So, kaya nga may pangalan to kasi legit to guys, no? Totoo ito lahat. Mayroon ako isang pinsan din na marami din sinasabi. Si Naro, pinsan ko yan. Play doon ni Naro. So, pero patay na rin guys. Yan, patay na rin yan. Pinakita niya sa akin ito ano mga gawain. Naglaho din namatay. Yung isang pinsan ko guys, ganun din. First rapid daw ako. Alam ko, English yata yun. Dami siya nasabi. So, patay na rin guys. Ayan, patay na rin yan. Pinsan ko na yan. So, ayun. Ang dami. Yung, guys, pinsan ni Jonah.
yun na wala asawa ng kapatid ko. Si Ninita, hindi ko alam kung Juanita ba Ninita, yung nasa Kumpol, Camiguin Province. Yan mga binbigay ko guys. Legit kasi yan guys, kasi sinasabi ko talaga yan. Saan sila? Saan? Ito guys, si Ninita, nag-attend ng krusada to sa Bonbon. Ngayon, nag-book out to nung narinig niya mga sinasabi ko, mga pare, rapist, mga bakla, mga maluloko man rin lang, at panglamang o ano pa, ang sinasabi ko. So, nag-book out ito guys sa krusada. Ngayon, ang dami mga sinasabi. Kung ano, laban sa akin. Sige lang, sabi lang sila sabi. So, ano nangyari guys? Nagkaroon ng problema sa dila. Parang lumaki ata ang dila noon. Oh, yan, totoo yan guys. No? So, nagpunta pa ng Cagayan de Oro to. Nagpa-opera, di ko alam kung ano nangyari. So, yun yung inaano nila. Kung anong sinasabi. So, may isa pa guys. Pinsan nila hindi ko alam kung sino may pinsan niya. Asawa ba ni nung Felipe Alquino o asawa yata ng Felipe Alquino. May pinsan silang nasa Davao. Ngayon, yung yung nagsasabi ng masasakit sa akin, ang anak niya, pare. Ngayon, sabi niya sa kamag-anak nila narinig niyo yan sa suminsan, si si Elvira. Sinasabihan sila palagi nung nanay ng pare na huwag kayo maniwala yan kay Nariso, ululululo. Yun sinabi yan, ululululo. Para bang binababoy niya yung apelido ko na Olalo. Bakit daw hindi nyo paniwalaan ako? Naniwala kayo Nariso, ululululo. So yun yung sinabi. So anong nangyari? Nagkaroon ng cancer sa dila. Patay na rin. Tanong nyo yung ganong Pilipino kay Elvira. Namatay na rin yun. Totoong sinabi talaga yan. So yun, patay na rin yung nanay ng pare na yun. Pero ang pare na yan, di makariyak. Sila mga nagsundo sa airport yan eh. Yun. Isa yan guys. Sinabi ko sa inyo, natutuwa talaga sinasabi ng Diyos na kung ano yung sinasabi ng isang tao, mangyari talaga kung ano yung pinundan nyo, anihin nyo talaga. Na-connect to guys doon sa sinabi ng Diyos na mensahe ng Diyos kahapon na sabi niya, subok na yan. Huwag niyong subukan ang kakayahan ng Rasul lalo. Kasi subok na yan. Marami na nangamatay. Yun yung corona, di ba? Yung sabi ko sa inyo na 3 cross nung tira ko ng pera, paghagis ko, yung sa sugal. Yun. Sabing, yan, huwag niyong isugal ang buhay ninyo. Kung ano yung mga sinasabi niyo, sabihin niyo kay Rasul lalo. Kasi subok na yan. Marami na nangamatay yan. Yun ang mensahe na yan na sinasabi sa tungkol sa sugal. Huwag niyong isugal ang buhay ninyo. Dahil mangyari talaga sa inyo kung ano yung balak ninyo kay Narciso lalo. Ito yun. Kanilahin ko to guys. In connection sa lahat ng mga bagay na maalala natin. Ngayon, yung pinsan ni Jaime, kapatid ni Jaime, na marami sinasabi sa akin. Ayan, si Ijon Klima. Si Abby Klima ang asawa kumbaga. Taga-Bonbon yan guys. Nandiyan ngayon sila taga-Bonbon. Ito, hindi ako natakot na magbanggit nito kasi totoo to. O ngayon, sabi ko kay Jaime, May, hayaan mo silang magsasabi ng kung ano-ano. Darating yung araw, maniwala ka akin yung hindi, sabihin mo sa akin sinungaling. Kung hindi yan, tatamaan sila. So ngayon, nangyari, tinamaan ang bahay nila ng kidlat. Mabuti at hindi sila nasama. Totoo yan. Ngayon, nandiyan na, buhay na buhay yan sila. Kahit sumbat-sumbatan lang ako, totoo yan. Nandiyan sa Jaime, totoo yan lang. Kaya mag-ingat kayo kung ano masasabihin nyo laban sa akin. Kaya totoo talaga akong ginamit. Ngayon, yung si Maning, dyan din yan sa Bulangon, sa Camiguin, Bulangon, Bonbon, Camiguin. Si Maning, di ba, alam ni Pilipino, may kilala si Maning sa Bonbon. Kayo mga Bonbonanon, kilala kayo sa akin. Si Maning, asawa ni Helen, na dyan sa Bulangon, na namimili ng kupra. Kaya kilala niyo yan. Ngayon, ang daming sinasabi ni Maning pag pumunta ako sa kanila ni Jaime. Narinig ko palagi. Nandiyan na naman yung ano nyo, kung ano sinasabi ko. Hayaan mo. Darating yung araw na anihin niya ni Maning. So, anong ginawa? Inani ni Maning. Isang kidlat lang. Parang tinamaan ng kidlat ba? Na nagkaroon ng cancer si Maning. Nagsabi pa siya kay sino yung magdamasan sa kanya na magpagamot sa kanya. Sabi, gamutin ka kaya ni Sisoy? Na dami mo sinasabi sa kanya. Nalaman ko, nasabi ko, yan si Maning,
Sinabi sa akin yun, Huwebes, ha. Sabi ko, magpagamot siya, na, mamatay na yan. Sabi ko, ilang araw na lang mamatay. Pagka-Huwebes, guys, namatay si Maning. O, yan, totoo yan. So, hindi niyo sinabi na kinulam ko, hindi, may sakit na siya, cancer, eh. Tinamaan siya ng cancer, eh. So, yun, namatay. Ngayon, yung si Helen, kapatid naman ng asawa ni Maning, yun ang unang namatay. Si Annabel, kapatid ni Helen, asawa ni Maning. Nakausap ko sa telepono yan, pinagsigaw-sigawan niya ako kung anong sinasabi. Tungkol sa ginagawa ko, ito, na kung ano-ano sinasabi ko laban sa mga paring. Sinagsigaw-sigawan niya ako sa telepono mismo. Sabi ko, sige lang, sumigaw lang kayo, sumigaw ng gusto ninyo. Darating yung araw at oras na aanihin mo. Sandali lang guys, wala pa yatang buwan. Na-stroke si Maribel pangalan. Na-stroke. Patay agad guys. Nakaabot sa hospital pero patay din. Namatay. So isipin niyo guys wala pang buwan. Pikto ka agad. Ngayon, yun yung mga sinasabi ko sa inyo para magtuto kayo mag-isip ng tama. Kasi ako guys, totoo talaga akong ginamit. Kaya hindi ako matatakot. Magpangalan ng tao, magbigay ng apelido kung alam ko yung apelido, dahil totoo akong ginamit ng Diyos talaga. So kaya, mag-iingat kayo kung ano man yung mga sinasabi nyo. Kasi kahit hindi ko kayo maririnig, babalik at babalik kayo. Nasa mensahe ng Diyos lahat yan, guys. No. So, yun yung mga, guys, no? Pasiuna natin, pero marami pa akong mga, guys, na nangutya na, hindi ko naisulat dito. Pero kahit paano guys, hindi ko kayo ng pasiunang babala in connection doon sa mensahe ng Diyos na wag niyong isugal ang buhay ninyo kasi subok na ako. At saka yung Australia din nga, hindi ko makalimot-limutan yun na nakita ko ang isang performer bago pa siya mahulog. Sabi ko na yung tao na yan na mag-perform, mahulog yan. Mahulog. Nakuha ko, hindi ko sinabing mamatay. Pero sabi ko lang, mahuhulog yan. So, yun. Minuto lang mula nung pagkasabi ko. Pagkatapos siya mag-perform sa baba, umakyat siya. Tapos sinabi ko, mahulog talaga. So, yun guys, medyo mahaba yung live natin, Pero, yun nga masabi ko, malaya kayo mangutya, malaya kayo magsasabi ng kung ano, pero lagi yung isipin, ang lahat na yan ay may babala na galing sa Diyos. Paghandaan ninyo, right? Aani at aani kayo. So, huwag niyo isugal, guys, ang yung sarili niyo. Dahil tunay akong ginamit ng Diyos. Ang lahat ng mensahe ng Diyos ay nagkatotoo. So, magandang hapon sa inyong lahat. And thank you for watching. And sa makikita natin muli. Magandang hapon. And God bless sa inyo.